Hindi alam ng instructor kung ano ang sasabihin. Faye, batang ito, talagang inaalagaan mo ang batang ito. Sige na nga, pumapayag ako sa iyo. Talagang ang si Third Master ang pinakamabait. Hindi dapat ito ipagpaliban. Kapag lumabas na si Yeming, aalis na tayo. Sister Faye, saan tayo pupunta paglabas ko? Napakabilis naman. Bata, hindi ka ba tanga? Ang Library Pavilion ay isang magandang lugar. Ang manatili pa roon ng kaunti ay mas makakabuti sa iyo. Tunay ngang isang hanggal na bata. Ang mga ordinaryong first-year students, paano sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Pangunahin kasing ang mga teknik sa loob ay walang maitutulong sa akin, kaya pagkatapos maglakad-lakad ng isang ikot, lumabas na ako agad. Nainis ang dalawang kasama ni Liu Fei. Anong sinabi mo, bata? Ang mga mahalagang aklat ng East Chi Academy ay inipon ng paisa-isa mula pa noong itatag ito hanggang ngayon. Tapos ikaw, wala ka man lang pinansin ni isang aklat. Sabihin mo ulit, tingnan natin kung hindi kita bubugbugin, bata. Third grandfather, huwag kang magalit, hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin. Huwag na nating patulan ang bata. Yamang hindi ka interesado sa Library Pavilion, kung gayon, dumiretso na tayo sa Legendary Stonewall. Legendary Stonewall. Anong lugar iyon? Sa mga aklat ng akademya, walang nakasulat tungkol doon. Iyon ang lugar kung saan naroon ang mga will projections ng mga pinakamahuhusay na henyo sa kasaysayan ng East Chi Academy. Pagpasok doon, maaari kang makipaglaban sa kanila. Malaki ang maitutulong nito sa iyo. Iwinasiwas ng tagapamahala ang kanyang kamay. Dahan-daang bumukas ang isang pinto sa harapan. Isang batong pader ang lumitaw. Ang Library Pavilion, pala ay isa lamang pagkukunwari. Para sa isang akademya, ang Library Pavilion ay tiyak na isang mahalagang lugar. Ang gamitin ito bilang pagkukunwari, kung gayon, ang Legendary Stonewall ay may napakataas na katayuan. Hindi tama. Ang batong pintong ito ay isa ring pagkukunwari. Ang tunay na anyo nito ay isang transmission array. Ngunit, paano binubuksan ang array formation na ito? Karapat-dapat pag-aralan. Isang sira-sirang pinto, ano pa ang kailangang pag-aralan? Hindi pa ba tayo papasok para lumaban? Ang pag-iisip ng batang ito ay talagang kakaiba. May bumukas na pinto, pinag-aaralan pa. Ang kanyang antas sa array formation ay napakataas. Marahil ay nakita niya ang kahusayan ng pasukan, kaya gusto niyang unawain ito sandali. Sige na, kung ano ang sabihin mo, iyon na. Ang iba, hindi ko masasabi, pero kanina, nang matamaan ko ang kanyang binti, naramdaman kong hindi masama ang physique ng batang ito. Ang elite class ng akademya, ay hindi niya kapantay. Ngunit, Faye, batang ito ang unang pagkakataon na nakita kitang ganito ka-interesado sa isang mag-aaral. Pinahahalagahan mo ba siya ng ganoon? Third grandfather, alam nyo naman pong hindi ako katulad ng ibang mga instructor na madalas magyabang. Ang ugali ko ay hindi rin maganda, wala pa akong gaanong nagawang tagumpay, at lalong hindi ako nangangako ng anumang benepisyo sa kanya. Ngunit kahit ganoon, pinili pa rin niya ako. Kaya gagawin ko rin ang lahat para turuan ng mabuti ang mag-aaral na ito. Hindi ko inaasahan, ang espasyo sa likod ng batong pinto ay napakalawak pala. Mas malaki pa kaysa sa Library Pavilion. Ang mga larawan sa pader, marahil ay ang mga pinakamahuhusay na henyo sa iba't ibang panahon ng akademya. Ang pagkakaguhit ay parang totoo, tila mabubuhay anumang oras. Sa sandaling iyon, isang malakas na rumble ang narinig. Isang puting usok ang bumalat kay Yeming. Ang larawan sa pader ay lumitaw. Nakatayo si Yeming sa harap nito. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang mga batong pader na iyan ay mga will projections ng mga sinaunang tao, kontrolado ng isang malaking array. Will projection. Hindi ba't iyan ay bagay na tanging martial ancestors lamang ang makakagawa? Hindi kaya. Ang tunay na katawan ng mga taong ito ay pawang mga martial ancestors. Hindi lamang martial ancestors.
Mayroon ding hindi kakaunting mga projections ng martial saints, kahit pa martial gods. Kung nais ni Master na lumalim pa, iisa lamang ang daan para makadaan. Mabuti na lang at lahat sila ay lumalabas gamit ang third grade martial artist realm. Maaari tayong lumaban. Hayaan mong subukan ko, ang mga maalamat na personalidad sa kasaysayan ng akademya. Nagsimula ring gumalaw ang projection. Ang lakas. Ang taong ito ay gumagamit ng isang king grade sword technique. Hindi lamang iyon, sa kanyang sword chi ay may nakatagong yuan chi. Bawat hiwa ay may napakalakas na puwersa. Tinaas ni Yeming ang kanyang mahalagang espada gamit ang dalawang kamay, naghanda para sumalag. Kahit pareho kami ng realm, sa direktang paghaharap, wala akong makuhang kalamangan. Hindi nga may kakaila na tinawag silang mga henyo ng alamat. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa East Chi Academy. May 3 taong tahimik na nagmamasid kay Yeming mula sa malayo. Li Chunfeng, Academy Head ng East Chi Academy. Matagal ng panahon mula nang may nakita akong mag-aaral na humahamon sa legendary Stonewall. Umaasa akong hindi ako bibiguin ng batang ito. Owa, sino ito? Nagagawang makipagsabayan sa projection ni Long Aoshan. Tunay ngang isang henyo. Si Long Aoshan ay mayroong saint body physique. Noon, siya ang numero 1 sword master sa ating East Chi Academy. Kahit pa pumasok siya sa Azure Dragon Academy, mapapabilang pa rin siya sa top 10. Pagkatapos, naging isa siyang dakilang martial saint, tumulong sa ating imperyo na palawakin ang teritoryo sa labas. Malaki ang kanyang mga nagawa. Ang makipaglaban sa kanya hanggang sa ganitong antas, hindi talaga pangkaraniwan. Academy Head, ano po ang tingin ninyo sa batang ito? Siya ay dinala ni Old Man Liu Fei. Marahil ay bagong mag-aaral. Sa tingin ko, hindi pa niya ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa labang ito, natatakot akong matatalo ang projection ni Long Aoshan. Interesante. Ang legendary Stonewall na ito ay inayos ayon sa lakas mula noon hanggang ngayon. May kabuo ang 50 tao. Ang lakas ni Long Aoshan ang pinakamababa, nasa ika-50 pwesto. Ang projection ng Academy Head ay nasa ika-30 pwesto, hindi naman kalapitan sa unahan. Kung magagawang talunin ng batang ito ang projection ng Academy Head, magiging interesante iyon. Ganoon ba? Kung ganyan ang inaasahan ninyo, bakit hindi tayo pumusta? Kung magagawang talunin ng batang ito ang ika-30 pwesto, talo ako sa inyo ng tig-1 banga ng Heavenly Brew bawat isa. Kung hindi niya matatalo, bawat isa sa inyo ay talo sa akin ng tig-1 banga ng Heavenly Brew. Nagtawanan ang dalawa. Sige, bagamat mahirap makuha ang Heavenly Brew, hindi naman namin maaaring sirain ang kasiyahan ng Academy Head. Kung gayon, pumusta tayo. Sa loob, si Yeming at ang projection ni Long Aoshan ay nagpalitan na ng daan-daang atake gamit ang espada, hindi pa rin matukoy kung sino ang mananalo. Tumayo ng matatag si Yeming. Oras na para tapusin ang laban. Two forms sword art, Yuan by ring. Dahan-daang naglaho ang projection ni Long Aoshan. Hindi talaga madaling kalaban. Ngunit, ang mga taong ito, malamang hindi nila ako bibigyan ng oras para magpahinga. Agad na may isa pang lumitaw. Oras na para lumabas si Ghost Staff Wuyong. Ang taong ito ay may talento ngunit huli nang nakilala. Noong 25 taong gulang siya, martial artist pa lamang. Pagkatapos, palakas siya ng palakas. Ang kanyang staff technique ay kahanga-hanga. Tinagurian siyang staff saint. Ang yin-yang staff technique ni Wuyong ay kayang gawing himala ang ordinaryo, halos katulad ng prinsipyo ng two-form sword art na ginagamit ng batang ito. Kung sapat ang pangunawa ng batang ito, marahil ay may matututunan siya. Ang taong ito, marahil ay hindi rin madaling kalaban. At saka, ang sunod-sunod na labang ganito ay medyo dehado para sa akin. Ang pinakamagandang opsyon ay tapusin ito ng mabilis. Yuan by ring. Ginamit ni Wuyong ang kanyang tungkod para salagin ang espada ni Yeming, ang Yuan by ring, nagawa niyang pigilan.
Tumalon siya at gumanti ng atake kay Yeming. Ang bilis. Ngunit nakapaghanda pa rin ako. Nagulat si Yeming, tinamaan ng tungkod ni Wuyong ang kanyang mukha. Napaatras siya ng ilang hakbang. Ha ha ha. Interesante. Napaka-interesante. Sa parehong realm, nagawa mo akong paatrasin ng ganito. Simula nang makilala ko si Beiming, ito ang unang pagkakataon. Hindi nga may kakaila ang mga maalamat na mag-aaral ng East Chi Academy. Tunay ngang magagaling. Kung gayon, hindi na rin ako maaaring magtago pa. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation. Nakita ang mga galaw ni Wuyong. Nakita ko na. Ang taong ito, gustong atakihin ang ibabang bahagi ng aking katawan. Nakita ko na ang kanyang susunod na hakbang. Gagamitin ko ang instant step papunta sa kanyang likuran. Split. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo ko na siya. Yuan Bai Ring. Sa sandaling iyon, biglang inihagis ni Wuyong ang kanyang tungkod papunta sa likuran. Nagulat si Yeming, hindi na kailag. Ano? Isang malakas na tama sa baba ang tinanggap ni Yeming, napasok ka ng dugo. Pagkatapos, bumalik ang tungkod sa kamay ni Wuyong. Si Yeming naman ay tumilapon at bumagsak sa lupa. Paano nangyari iyon? Hindi kaya, may mata siya sa likod. O, mayroon din siyang deduction technique. Ang Taiyi Divine Calculation, malinaw na nakita ko ang kanyang kahinaan. Bakit nag-antay pa rin ako? Sabi ni Beiming, Master. Huwag kang mataranta. Panatilihing kalmado ang isip. Ang Yuan Bai Ring, nasira na nga, pati ang Taiyi Divine Calculation ay walang silbi. Sa parehong realm, bakit mas malakas pa siya sa akin ng ganito? Hindi kaya, siya rin ay may perfect foundation. At saka, ang lakas niya, mas malakas pa kaysa sa akin. Sabi ni Beiming, Master. Magising ka, huwag kang malinlang ng kanyang panlabas na anyo. Nagulat si Yeming, may napagtanto. Panlabas na anyo, nakakalinlang. Kailangan kong tingnan ng malinaw. Talaga, bang mas malakas siya sa akin? Ang matamaan ng ganito, hindi ba't problema ko ito mismo? Problema ko mismo. Tama nga, kung iisipin, ang problema ay talagang nagmula sa akin. Kung ito ay isang martial arts competition, ang seluhin ang bawat atake, ang masugatan ang katawan, ay mga bagay na normal lamang. Ang isang atake o kalahating teknik na mapunta sa dehado ay maituturing ding normal. Ngunit ako, dahil nataman ako at nasugatan, nalito ang aking isipan. Ang nasa isip ko lang ay gamitin ang absolutong lakas para mabilis na supulan ang kalaban. Hindi ko pinag-isipang mabuti kung anong paraan ang ginamit ng kalaban para sirain ang aking atake. Kaya ako nabigo ng ganito. Kaya pati si Beiming ay hindi na nanood pa. Sa huli, ang pagkakaroon ng ganitong sitwasyon ay dahil pa rin sa, hindi ko kayang seryosohin ang kalaban. Mula pa noon, lagi akong lumalaban sa mga kalaban na mas mataas ang antas. Biglang humarap sa isang henyo na kapantay ng antas, pagkatapos manalo sa isa, ang kamalayan sa aking puso na minamaliit ang kalaban ang nagdulot ng ganito kalaking pagkatalo. Kung iisipin, hindi ko pa talaga nagamit ang mga paraan para harapin ang mga staff users. Maraming Giant Force Slash at Illusion Steps ang maaari kong gamitin. Dahil lang sa isang maliit na pagkatalo, nalito na ang aking isipan. Nakakahiya. Sabi ni Beiming, si Master ay may perfect foundation, napakaraming natutunan. Hindi kailangang matakot sa anumang henyo. Ngunit hindi rin maaaring maliitin ang kalaban. Master, kailangan mong tandaan, ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang invincible. Sa kasaysayan, napakaraming henyo ang namatay ng maaga dahil sa kayabangan. Kung ito ay tunay na laban, kung ang ginamit ng kalaban ay espada, sa mga atakeng iyon kanina, patay na si Master. Tama ka, ngunit, ang pagkakatama kanina ay hindi naman nasayang. Naramdaman ko na ang kanyang staff technique ay naglalaman ng kahulugan ng pagbabago ng yin-yang, katulad ng aking two-form sword art. Gamit ang pagbabago ng yin-yang, nagawa niyang punan ang kanyang kahinaan at gumanti.
Ang puntong ito, kung kaya itong gawin ng kanyang staff technique, kaya rin itong gawin ng aking two forms sword art. 1 Yuan Jin rates two forms. Two forms are yin-yang. Ang itaas ay yang, ang ibaba ay yin. Ang langit ay yang, ang lupa ay yin. Ang galaw ay yang, ang tahimik ay yin. Ang yin at yang ay nagbabanggaan, lumilikha ng lahat ng bagay. Sa oras, sa lahat ng bagay, tiyak na mayroong daw ng yin at yang. Sumugod si Wuyong. Two forms sword art, rear guard stance, shadow ring. Interesante. Nagawa pang mag-breakthrough sa gitna ng laban. Kung lalaban pa siya ng ilang beses, ang kanyang sword technique ay marahil magiging great achievement. Ang two-form sword art great achievement, napakalakas niyan. Kung magbe-breakthrough pa siya ng isang hakbang, baka nga talagang makarating siya sa ika-30 pwesto. Mukhang ang dalawang banga ng alak na ito ng Academy Head ay matatalo na nga. Pagkatapos ni Ghost Staff, si Yeming ay palakas ng palakas habang lumalaban. Sa ilalim ng walang tigil na pagsasanay sa tunay na laban, ang kanyang two-form sword art ay sa wakas umabot na sa great achievement. Nang labanan niya ang ika-6 na tao, ginamit niya ang 200 na palitan para manalo. Hindi na mamalayan, 3 oras na ang lumipas. Bagamat hindi pa ako nasisiyahan, kung lalaban pa ako, maantala ang grand competition bukas. Sa ngayon, mas mabuting bumalik muna. Anong ginagawa ng batang ito? Bakit hindi na siya lumalaban pa? 6 pa lang ang natatalo niya. Mabuti na ring hindi lumaban. Hintayin siyang magpahinga sandali, pagkatapos ay lumaban ulit. Hindi ba't mas maganda kung makukumpleto niya ito? Makukumpleto. Haha. Kung gayon, siya na ang pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan ng East Chi Academy. Bagamat ang ganitong bagay ay halos imposible, ngunit talagang inaabangan ko ito. Sa sandaling ito, lumabas si Yeming at nakita si Liu Fei, nagawa mong tumagal ng 3 oras sa ilalim ng mga kamay ni Long Aoshan. Hindi halata, ang batang ito ay napakagaling pala. Anong pakiramdam? Anong epekto? Iyon ay isang napakahalagang karanasan sa tunay na laban. Ang epekto ay napakaganda. Mabuti na lamang at sa tulong ng mga projections ng ilang mga seniors, ang aking sword technique ay umabot na sa great achievement. Ilang mga seniors. Teka, hindi kaya, natalo mo ang mga legendary geniuses sa loob. Tama po, natalo ko ang 6. Dahil ayokong maantala ang grand competition bukas, kaya umalis muna ako. Napakagaling. Noon, umaasa lang akong matatalo ka at makakapulot ng karanasan. Hindi ko inaasahan, ang iyong lakas ay umabot na pala sa antas na kaya mong talunin ang kalaban. Sa grand competition na ito, mas may tiwala na ako. Kaya pala pinapunta mo ako doon para mabugbog. Hindi ko inaasahan, ang batang ikaw ay ganito pala kalakas. Pagkatapos ng kompetisyon, bumalik ka ulit doon. Subukan mo kung hanggang saan talaga ang iyong limitasyon. Kinabukasan, sa Martial Artist Square ng East Chi Academy. Sa East Chi Academy, bawat taon ay magdaraos ng isang Academy Grand Competition. Ayon sa lakas at potensyal, ang mga mag-aaral na nagpatala ay hahatiin sa mga klase. Sa kompetisyong ito, ang ating klase ay may kabuuang 18 na kalahok. Ang mga competition cards ay naibigay ko na sa inyo. Nasa itaas niya ng inyong laban order, na magpapasya sa inyong mga kalaban. Lahat kayo, kailangang magsikap. Tandaan, huwag maliitin ang kalaban. Magkamit ng magandang pwesto. Ang mga salitang ito, sa panlabas ay para sa amin, pero sa totoo lang, para kay Yeming talaga iyan. Tama. Sa antas natin, mangangahas pa ba tayong maliitin ang iba? Tama, tama, tama. Ang hindi maging punching bag na bubugbugin ay maganda na. Anong pinagsasabi ninyo? Si Instructor Liu Fei ay kilala sa pagiging patas at makatarungan. Talagang isang huwaran sa mundo ng mga instructor. Napakarami naming natutunan. Napakaraming benepisyo. Tama, tama. Ang grand competition na ito, hindi lamang para kay Yeming, para sa inyong lahat din ay napakahalaga.
Huwag na nating pag-usapan ang huling Loidai match. Ang makalusot sa unang tatlong yugto ng Grandmaster Selection ay hindi rin madaling bagay. Ayon sa karanasan ng mga nakaraang taon, sa unang yugto ay kalahati na ng mga tao ang matatanggal. Sa ikalawang yugto, kalahati ulit. Sa ikatlong yugto, 8 bahagi ng mga natitira ang matatanggal. Huwag ninyong tingnan na ang bilang ng mga kalahok ngayon ay mahigit 6,000. Sa huli, ang makakaakyat sa Loidai ay iilandaan lamang. Kung makakalaban ka sa Loidai at makapasok sa top 50, makakatanggap ka ng malaking gantimpala. Narinig kong para makapasok sa elite class, kailangang makapasok sa top 10. Napakahirap nitong gawin, ngunit hindi rin kayo dapat panghinaan ng loob. Maaari ninyong itakda ang inyong layunin na makapasok sa top 50. Kahit pa ang makalusot lamang sa Earthmaster Selection ay ayos na. Ang karanasang makukuha sa martial arts competition ay napakahalaga rin. Umaasa akong lahat kayo ay makakaabante. Unang yugto, magsimula. Inaanyayahan ang mga mag-aaral na bumuo ng grupo ng 500 tao. Isa-isang lumapit sa Greenwood, testing pillar, at simulan ang strength test. Nagsimula na. Magsikap kayo. Ang paraan ng pagsusuri ay napakasimple. Kailangan lamang gamitin ang buong lakas para sumuntok ng isang beses sa Greenwood. Ang array formation sa loob ng Greenwood ang magpapakita ng resulta. Sa kompetisyong ito, sino mang may lakas na mas mababa sa 50,000 Jin ay agad na matatanggal. Ang unang tao ay nagsimula ng sumuntok sa Greenwood, Lintek. Kaunting liwanag lang. 49,000 Jin. Tanggal. Ang isang martial artist na may ganitong lakas. Kung sa Crimson Sun Sect, tiyak na mapapabilang sa mga nangunguna sa Inner Sect rankings. Hindi nalalayo kay Jaurit iyan. Dito, maituturing lamang siyang hamak na isda. Hindi ko alam kung dapat kong sabihing masyadong mahina ang Crimson Sun Sect o masyadong malakas ang East Chi Academy. 69,000 Jin. Pasado. 73,000 Jin. Tanggal. 88,000 Jin. Pasado. 36,000 Jin. Anong klaseng pagpaparehistro ito? Tanggal. TSK. TSK. Ang kalidad ng mga mag-aaral ngayong taon ay hindi pantay. Hindi ko alam kung yung batang pumasok sa Legendary Stonewall kahapon ay nagpatala. Talagang inaabangan ko ang kanyang resulta. Ako na. Ang taong ito, parang medyo pamilyar. Naalala ko na. Siya yung pangalan na nagpalipas ng gabi sa silid ni Miruyu. Hindi ko alam kung gaano kalakas siya. Para mapansin ni Miruyu, marahil ay napakagaling. Sa isip ni Yeming, basta makalusot lang sa paunang pagpili, ayos na. Hindi kailangang masyadong magarbo. Basta sumuntok lang ng isa. Okay na. Ang batang ito, hindi ginamit ang buong lakas. Ang suntok na ito, marahil ay nasa 7 hanggang 8,000 Jin lang. Sabi ng dalawang matandang instructor sa isa't isa, may pakialam pa ba tayo sa kanya? Hindi naman ginamit ang buong lakas. Ano pa ang titingnan natin? Tingnan mo ako, aasikasuhin ko siya. Ang Yuan Chi ng matandang instructor ay lumipad diretso sa indicator ng Greenwood, na agad nagbago. Nagulat si Yeming, natulala. 1,000 Jin. Ha ha ha. 1,000 Jin. Mukhang isang mahinang nilalang. Ang ganitong antas, napansin pa ni Sui Beauty. Ang pangit naman ng taste ni Miruyu. Ako na. Kahit isang daliri ko lang, sapat na. Anong nangyayari dito? Kanina, may kakaibang Yuan Chi na ipinasok sa Greenwood. Sabi ni Beiming, marahil ay may nakapansin na hindi ginamit ni Master ang buong lakas kaya gumawa ng kalokohan. Ang makagawa nito ng palihim, ang kabilang panig ay hindi bababa sa martial ancestor. Marahil ay mataas na opisyal ng akademya. Ang suntok ko kanina, medyo tumabingi. Nais ko pong humiling na sumuntok ulit. Sige, kahit ano paman, ang 1,000 Jin ay talagang napakababa. Sumuntok ka pa ng isa. Ha ha ha. Dahil sa pagkakamali kanina kaya 1,000 Jin lang. Kahit walang pagkakamali, hindi pa rin naman gaanong kalaki.
Pinakamagaling na, makakuha ng 30,000 Jin. TSK, TSK. Ang antas na, ito, ay talagang mahina. Wala nang sasabihin pa. Pagbalik, liligawan ko agad si Miruyu. Yumapak si Yeming para kumuha ng puwersa. Kung gusto ninyong makita ang buong lakas ko, kung gayon, ipapakita ko sa inyo. Itinoon ang lakas ng buong katawan sa kanang braso, maaaring magpakawala ng atakeng doble ang lakas. Ang suntok ni Yeming ay nagpakawala ng malakas na puwersa na kumalat sa paligid. Lahat ng tao ay nagulat at napanganga. Ang indicator ng Greenwood ay umilo ng husto. Ang lakas ng isang suntok na ito ay 300,000 Jin. Lahat ay natigilan. Teka, hindi ako nagkamali ng dinig. Ilan daw? 300,000 Jin. Lintek. Sa mga first-year students, sino ang makakasuntok ng ganito? Ito ba'y lakas na kayang taglayin ng isang martial artist? Ang Greenwood ay may espesyal na force-bearing runes. Pero nagawa pa ring masira ng ganito. Nagpapatunay na ang kanyang lakas ay lumampas na sa limitasyon ng martial artist. Palitan ang Greenwood na ito. Academy Head. Natatandaan ko, ang lakas ng pagsabog ninyo noong nasa martial artist realm kayo ay hindi umabot sa ganitong antas, hindi ba? Ang batang ito, ay talagang isang halimaw. Tama ka. Ayon sa lakas na ipinapakita niya ngayon, ang mga ordinaryong instructor ay hindi na siya kayang turuan. At tayo naman, may mga posisyon tayo, hindi rin madaling kumuha ng disipulo. Marahil ay kailangang tawagin pabalik ang batang iyon. Hindi ba't nasa battlefield siya ngayon? Gusto ninyong tawagin siya pabalik mula sa battlefield para maging instructor ni Yeming. Talagang pinag-iisipan ninyo ito ng husto. Ngunit, kung sa bagay, siya lang din naman ang kayang pumihil kay Yeming. Hindi pa napapagpasyahan ang lahat. Magpatuloy tayong manood. Ang ikalawang yugto ay pagsusuri sa bilis. Kailangan ninyong makalusot sa obstacle tunnel. At kailangan ding iwasan na matamaan ng mga mekanismo sa loob. Ang mag-aaral na matamaan ng 3 beses ay matatanggal. Ang bilis. Nawala na. Ang mga mekanismo. Hindi man lang siya mapigilan. Anong step technique iyon? Nagagawa pang lumikha ng mga ilusyon. Ang ikatlong yugto ay pagsubok sa kabuoang lakas sa laban. Para makalusot, kailangang tamaan ang Iron Man ng hindi bababa sa 3 beses. At makatakas mula sa pagtugis ng Iron Man. Lintek, pati ang Iron Man, winasak din. Lahat ay winasak mo na. Ano pa ang eye test namin? Dahan-dahan lang. Magtira ka naman ng 2 para sa amin. Ha, ang batang ito, mukhang nainis na sa iyong mga hadlang. Nagsimula nang magwala. Interesante. Ang init ng ulo na ito, bagay sa aking personalidad. May itsura ko noong araw. Academy Head. Kayo noon, ay yung tipo na gumagawa ng gulo ng patago. Hindi kasing lantarang tulad niya. Pagkatapos ng 3 yugto ng pagsala, ang bilang ng mga mag-aaral mula sa 6,000 sa simula ay bumaba na lamang sa 248. Ang focus ng grand competition ay lumipat na sa Loiday. Naghihiyawan at nagche-cheer ang mga tao sa ibaba. Boss, sa wakas, nakita ka na rin namin. Zhang Heng. Anong nangyari? Grand selection, walang nangyaring hindi inaasahan, hindi ba? Maayos na nakalusot. Ikaw naman. Natatandaan kong sumali ka sa grand competition sa Martial Master Area, hindi ba? Bakit napunta ka rito sa akin? Hehe, kakaunti lang ang mga Martial Masters. Natapos ko ng labanan ang unang round. Habang nagpapahinga, pumunta ako rito para panoorin ka, boss. Boss, tingnan mo, si Miruyu, dumating din. Ngunit, mukhang natatakot siyang makaistorbo sa iyo. Hindi siya nang ahas na lumapit para manood sa iyo. Nagtatago siya doon sa gilid, sumisilip. Nakita ni Yeming ang anino ni Miruyu. Nang mapatingin si Yeming, nagulat ito at mabilis na nagtago. Ano naman ang nakakahiya doon? Noon, dahil sa chismis tungkol sa inyong dalawa, hindi ba't hinarang ka sa pinto ng mga nanliligaw sa kanya, nagtago ka ng 1 buong buwan?
Siya, marahil ay nararamdaman niyang kasalanan niya kaya nahihiya siyang humarap sa iyo. Dahan-daang lumakad si Yeming palapit. Kaibigan lang naman tayo. Kung dumating na, sama-sama na lang tayong manood. Hindi kailangang pansinin ang tingin ng iba. Sa sandaling ito, may isang taong nakatitig ng masama kina Yeming at Miruyu, TSK. Hindi ko inaasahan, nakuha ng batang iyon si Miruyu. Qin Shen, natatandaan kong matagal mo nang nililigawan si Miruyu. Kailangan mo ba ng tulong ko para maglabas ng kaunting galit? Isang hamak na martial artist lang naman. Hindi na kailangang abalahin pa si Vice Leader. May sarili akong paraan para harapin ang magkasintahang aso't pusa na ito. Tandaan mo, kapag kumilos ka, gawin mo ng palihim. Hindi pa oras para lantaran nating kalabanin ang Yin Yang Gang. Malapit na nilang malaman ang kahihinatnan ng pagkagalit sa ating Black Dragon Cult. Loiday numero siyam. Ika-4 na laban. 107 laban sa 45. Dalawang mag-aaral, umakyat na kayo sa entablado. Kamusta? Ako si Han Xiangmei. Yeming. Pakiusap, maging mahinahon ka, Maymay. Laging panalo saan man lumaban, Maymay. Walang tatalo sa buong mundo, Maymay. Tiyak na panalo. Bata, kung mangangahas kang talunin ang aming Maymay, hindi ka patatawarin ni Lolo. Pakiusap, huwag ninyong pansinin. Maglalaban tayo ng patas. Sige, mabilis kong tatapusin ang laban. Sa isip ni Yeming, mukhang sa likod ng bawat magandang babae ay may isang grupo ng mga tagapagtanggol. Agad niyang itinutok ang Yuan Chi sa kanyang palad, nagpakawala ng illusion fist. Ginamit ni Yeming ang destructive finger para salagin ang lahat ng suntok ni Xiangmei. Sa sandaling ito, nagbanggaan ang kanilang mga palad. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, napaatras si Xiangmei. Malakas siyang yumapak sa sahig ng entablado para mapanatili ang balanse. Napakalakas na puwersa. 10 palitan pa lang naming laban, namanhid na ang kamay ko at nawalan ng pakiramdam. Ang lakas ng taong ito. Talagang nakakakilabot. Hinding-hindi ako maaaring makipagsabayan sa kanya sa lakas. Mabuti na lang, ang aking Azure Dragon Steps ay umangat kamakailan. Maaari akong umasa sa bilis para makipaglaro. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw si Yeming. Sa isang iglap, nasa likuran na siya ni Xiangmei. Nagulat si Xiangmei nang mapagtanto. Ang kamay ni Yeming ay malapit nang dumampi sa likod ng kanyang ulo. Lalaban pa ba ako? Huwag mo na akong labanan. Sumusuko na ako. Hindi lang malakas, ang bilis pa. Masyadong foul. Sa sandaling ito, may kung anong bagay ang lumipad patungo kay Yeming. Mabilis niya itong nahawakan gamit ang kanyang kamay. Isang dahon ng gulay. Malinaw na babae ang kalaban, walang kahihiyan. Sa harap ng isang dalagang tulad ng bulaklak, nagawa mo pang umatake. Bugbugin mo ang aming Maymay hanggang mamaga ang kamay niya. Ang pagbugbog sa isang babae, anong galing doon? Kung may tapang ka, makipagsuntukan ka kay Lolo dito. Sa martial arts, ano pa ang pinagkaiba ng lalaki at babae? Kung ito ay tunay na laban, makakahingi ka ba ng buhay sa pamamagitan ng pagdila? Isang grupo ng mga Hangul na nabubuhay pa sa lampin. Sa sandaling ito, isang dahon ang lumilipad patungo sa kanya. Biglang may isang karayom na sumunod dito. Nagulat si Yeming at umiwas. Tahimik siyang nag-isip sandali. Sino kayang hamak na traidor ang umatake ng patago? Hindi nangangahas na ipakita ang pagkatao. Mabuti na lang at natutunan ko na ang illusion step kamakailan. Kung hindi, talo na ako. Hindi ako. Walang kinalaman ito sa akin. Nag-aaway pa rin kami, paanong makakakilos? Walang kinalaman sa amin. Hindi sinasadya. Junior brother, huwag kang magalit. Hindi lang ako nag-ingat, nadulas ang kamay ko. Si Qin Shen, yung gagawang iyon. Noong huli, hindi niya ako naharang. Ngayon, malinaw na masamang balak ang ginawa niya kay Yeming. Tingnan mo ako, papatayin kita. Gusto ko ring iganti si boss.
Ngunit narito ang mga opisyal ng akademya. Sa harap nila, ang pribadong laban ay hindi biro. Magtimpi ka muna. Pagkatapos, humanap tayo ng ibang pagkakataon para patayin ang batang iyon. Ito ay aksidente lamang. Mabuti na lang at hindi nasaktan si junior brother. Hindi naman siguro ako mapaparusahan ng instructor, hindi ba? Isang perpektong pagkakataon, nagawa pa niyang iwasan. Mabuti na lang at ang aming Black Dragon Cult ay may kakilala sa mga matataas na opisyal na instructor na ito, kaya hindi malaki ang problema. Dahil ito ang unang paglabag mo, sa pagkakataong ito, hindi ka parurusahan. Kung mabigat na kasalanan, ikaw mismo ang pumunta sa disciplinary hall para tanggapin ang parusa. Sa susunod, hindi na ito uulitin. Aksidente lang naman. Magpatuloy na kayo. Hindi na ako mananatili pa para makaistorbo. Tumayo ka dyan. Pagkatapos umatake ng patago, aalis ka na lang. Yamang narito ka na, bakit hindi tayo maglaban sandali? Ako, si Yeming, ngayon, hinahamon kita sa isang life and death loiday. Nangangahas ka bang tanggapin? Ito, siya ay isang second-year student. Isang martial master. Baliw na ba si Yeming? Makatarungan ba ito? Kasalukuyan pang nagaganap ang kompetisyon. Paanong magkakaroon ng life and death match? Isang third-grade martial artist, nangangahas humamon ng life and death match sa isang martial master. Hindi ba't naghahanap siya ng kamatayan? Life and death loiday. Ha ha ha. Bata, mukhang sawa ka na talaga sa buhay. Ako, si Qin Shen, tinatanggap ko. Ang life and death loiday ay tungkol sa personal na alitan. Ang paggamit ng oras at lugar ng academy competition ay hindi angkop. Mas mabuting tanggihan na lang. Sa isip ni Yeming, ang transmission na ito ay boses ng academy head. Hindi ba't nasa Grand Martial Master area siya? Bakit napunta siya rito sa martial artist area para magpas siya sa laban? Hayaan silang maglaban. Ayon sa mga patakaran ng gantimpala. Ayos lang din sa akin. Academy head, mabuti silang lahat. Yamang nagkasundo na kayong dalawa. Kung gayon, dito nagaganapin ang life and death loiday match. Hinihikayat ng akademya ang mga labang buhay at kamatayan na lumalagpas sa antas. Kung magtatagumpay ang humahamon, batay sa agwat, bibigyan ng mas malaking gantimpala ang mas mababang antas na disipulo. Tuntunin ng gantimpala, martial artist laban sa martial master 2,000 yuan, martial artist laban sa grand martial master 10,000 yuan, laban sa mas mataas ng isang minor realm 3,000 yuan. Si Qin Shen ay isang first-level martial master. Si Yeming ay isang third-grade martial artist. Mas mababa ng 2 minor realms at isang major realm. Kung mananalo siya, makakatanggap siya ng gantimpalang 1,000,000 martial ancestor coins. Diyos ko, ang laking halaga niyan. 1,000,000 martial ancestor coins. Kahit pa 10,000,000, ano naman ang silbi? Paanong mananalo ang isang third-grade martial artist sa isang first-level martial master? Ang perang ito, ay parang pagguhit lang ng numero. Imposibleng makuha, 2 minor realms at isang major realm. Napakahirap talunin. Ang mga henyo sa kasaysayan ng akademya na nakarating sa ganitong antas, sa loob ng legendary Stonewall, lahat sila ay kilala sa top 5. Talaga bang mananalo si Yeming? Ito. Masyadong malaki ang agwat ng realm. Paano na ngayon? May paraan ba para pigilan ang laban? Kung hindi, aatake na rin ako ng patago. Parusahan kung parusahan. Pinakamasama, mapaalis sa akademya. Hinding-hindi ko hahayaang mamatay si Yeming. Huwag kang mag-alala. Si boss, tiyak na mananalo. At saka, mayroon pa akong, hindi kakaunting kita. Paano mo nasabi iyan? Hehe. Si boss, nag-transmit sa akin kanina. Susunod, ganito ang gagawin natin. Academy head. 1,000,000 martial ancestor coins, hindi maliit na halaga iyan. Halos katumbas na ng yaman ng ilang mas mahihinang silver aristocratic families. Paano kung manalo si Yeming? Kung mananalo siya,
Nagpapatunay lamang na ang kanyang halaga ay mas mataas pa kaysa sa mga numerong ito. Ibigay mo sa kanya, ano naman ngayon? Nagsimula nang magingay ang mga tao sa ibaba. Pusta na. Pusta na. Yeming laban kay Qin Shen. Life and Death Grand Loidai. 1 laban sa 10. Halina kayo, pumusta na. Tingnan ninyo rito. May nagbukas ng pastahan. Hindi ba't parang libreng pera na ito? Nang ahas pa talagang magbukas. Pusta na. Pusta na. Bilisan nyo, pumusta na. 1 laban sa 10. Martial artist na lumalagpas sa antas, hinahamon ang martial master. 1 labang 100 taon bago maulit. Kapag nahuli kayo, wala na kayong kikitain. Bilisan nyo. Sinong humipo sa puwit ko? Kapatid, naapakan mo ang paa ko. Libreng pera. Sino ba namang ayaw? Pupusta ako kay Qin Shen. 1,000 martial monarch coins. Pupusta ako kay Qin Shen. 1,000 martial ancestor coins. 300 martial ancestor coins. Ano pa bang pipiliin? 10,000 Fu talisman coins. Pusta kay Qin Shen na mananalo. Ang panalo ay 1 lang sa 10. Mababa man, may kikitain pa rin. Pusta kay Qin Shen. Sa sandaling ito, may pumusta kay Yeming, pusta kay Yeming. 10,000 martial ancestor coins. Pusta kay Yeming. Marami ka bang pera na walang mapaggastusan? Kahit alam pa ng lahat na hindi simple ang relasyon ninyo ni Yeming, hindi mo naman kailangang pilitin ng ganito. Hindi kaya, tanga siya. Sa tingin ko, si Miruyu ay alam ng patay na si Yeming, hindi kayang harapin ang katotohanan, kaya nabaliw. May punto ka. Kapag namatay na si Yeming, aaliwin ko siya. Baka sakaling magkaroon ng pagkakataon na umangat sa buhay. Ikaw ang mamamatay. Kahit mamatay na kayong lahat, hindi siya mapapahamak. Gusto ko siyang pastahan. Kung hindi ko lang naubos lahat, ang Fu talismans na itinago ko para ibenta at gawing pera. Pupusta rin ako ng 10,000. Ngayon, itong mga ito na lang ang natira kong pera mula sa paggawa ng mga misyon nitong mga nakaraang taon. Interesante. Talagang napaka-interesante. Ganito kasaya. Bilang vice leader, hindi naman pwedeng hindi ako magpakita ng kaunti, hindi ba? 80,000 martial ancestor coins. Pusta kay Qin Shen. Lintek. 80,000 martial ancestor coins. Hindi nga may kakaila na siya ang vice leader. Napakagalante. Ang Black Dragon Gang ay mayaman. Ang pagbugbog sa kanya. Ang mga kamao ay kumikita ng hindi kakaunti. 80,000 martial ancestor coins, maliit na bagay lang naman. Pati ang leader at vice leader ng Yin Yang Gang, dumating din. Sa pagkakataong ito, talagang malaki ang laro. Pusta ako kay Yeming. 150,000 martial ancestor coins. Pusta ako kay Yeming. 50,000 martial ancestor coins. Leader Merong. Napakagalante mong magbigay ng maraming pera sa amin. Nakakahiya naman. O, hindi kaya, naniniwala ka talagang mananalo si Yeming? Bakit hindi mananalo? Ang tao ng aking Yin Yang Gang, ang manalo sa tao ng iyong Black Dragon Gang, hindi ba't natural lamang iyon? Ha, noon, nag-aalala pa akong masyadong maliit ang tubo, walang gaanong kikitain. Hindi ko inaasahan, may dumating para magbigay ng pera. Ang leader ng Yin Yang Gang, gaya nga ng sabi sa alamat, walang laman ang dibdib at wala ring utak. Pusta kay Qin Shen. Pusta ako kay Qin Shen. Sinabing walang laman ang dibdib ko at wala pang utak. Lumabas ka rito. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Senior sister, huwag kang magalit. Ang sitwasyong ito ay hindi angkop para makipag-away. Haha, lahat tayo, kapayapaan ang maghahatid ng yaman. Kapayapaan ang maghahatid ng yaman. May gusto pa bang pumusta? Bilisan nyo na. Lumaki na ang gulo. Academy Head. Alin bang tornilyo ang lumuwag sa inyo? Bakit pumayag kayo sa ganitong hindi patas na life and death loiday? Ngayon, hindi na mapipigilan ang sitwasyon. Maaari na lamang umasa na mananalo si Yeming. TSK, TSK, TSK.
Dahil sa desisyon ng Hangul mong iyan. Mamatay ka na lang sana mag-isa. Dinamay mo pa ang yin yang gang, nawalan tuloy kami ng mukha. Pagod ka na bang mabuhay? Instructor, natatandaan kong ang life and death loiday ay walang anumang alituntunin, hindi ba? Tama ka. Anumang martial tool o peel ay maaaring gamitin. Sa huli, ito ay isang labang buhay at kamatayan. Binalewala ni Qin Shen si Yeming, equipment talisman. Ginamit ni Yeming ang lahat ng martial tools na binili niya noon. Pati ang mahalagang takip ng espada ay inilabas na. Lintik, ang pinakamababang grado ay 3rd grade martial tool. Ang yaman ng batang ito. Buong araw, umaasa sa paghampas sa martial masters. Isang set lang ng gamit na ito, anong laban pa? Kaya pala ito ang puhunan mo para maging mayabang. Kung isang pinakamababang antas na martial master lang, talagang mahihirapang sirain ang iyong mga depensa. Ngunit sa kasamaang palad, ang kaharap mo ay isang first level martial master. Ang pinakamataas na realm sa martial master. 300,000 Jin Giant Force Slash. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumilapon si Yeming. Kumalansang ang mga martial tools sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nakatayo pa rin si Yeming sa loiday. Ang lakas ng taong ito. Sa mga martial masters, maituturing nang ang nasa mataas na antas. Sabi ni Beiming, ang grado ng martial tools ni Master, bagamat mataas, ang sariling realm ay masyadong mababa. Hindi magamit ang buong kapangyarihan. Ang mga protective martial tools ay hindi makakatagal ng matagal. Nasa inaasahan ko na iyan. At saka, hindi ko naman balak na makipagsabayan sa kanya. Isang katawan ng purong lakas. Magaling, ngunit walang silbi. Ang martial master at martial artist, sa pag-condense ng Yuan Qi, ay may pagkakaiba sa kalidad. Ang agwat ng Yuan Qi sa pagitan natin, ay parang pagkakaiba ng magaspang at pinong bakal. Kung hindi dahil sa mga protective martial tools mo, ngayon, hindi ka man patay, baldado ka na. Ang dami mong sinasabi. Martial Monarch Coins. Nakakatawa. Gusto mong gamitin ang Martial Monarch Coins para patayin ako. Mukhang hindi gumagana ng maayos ang utak mo. Ano? Walang tigil na naghagis si Yeming ng Martial Monarch Coins. Tingnan mo ako, huhuberin kita ng buo. Para malaman mo, kapag wala kang martial tools, wala kang kwenta. Ha, baliw na ba si Yeming? Nag-iisip siyang gamitin ang Martial Monarch Coins para talunin ang isang first-level Martial Master. Kung patag ang atake, baka sakali, may kaunting tsansa pa. Ang direktang pag-atake ng ganito, hindi ba tanga? Huwag nang sabihing Martial Master, kahit isang martial artist na marunong ng kaunting ordinaryong step technique ay madaling makakailag. Ang protective martial tools ng batang ito, hindi na makakatagal pa ng ilang beses. Hindi maganda ang sitwasyon. Academy Head, kayo rin naman ay nalilito. Bakit pumayag kayo sa ganitong bagay? Ang pagpatay sa isang henyo, gaano kalaking kawalan iyon para sa akademya, hindi ba? Maaari akong kumilos kapag nasa pinakadelikadong sandali siya, iligtas ang kanyang buhay. Bagamat masisira nito ang mga alituntunin, ngunit ang kanyang talento ay karapat-dapat para gawin ko ito. Hindi na kailangan. Anumang henyo, na nais maging isang dakilang nilalang sa isang rehiyon, ang paghamon na lumalagpas sa antas ay kinakailangan. Hindi maaaring wala. Kung mamamatay siya rito, nagpapatunay lamang na hanggang doon lang siya. At saka, ang batang ito ay tuso. Sinasadyang magpakita na mas mahina kaysa sa kalaban. Si Qin Shen, nahulog na sa kanyang patibong. Habang umiiwas si Qin Shen sa mga atake ni Yeming, lumalapit din siya. HMPH. Talagang madulas. Sumigaw si Qin Shen, nagpakawala ng Black Dragon Annihilation Slash. Habang si Yeming naman ay gumamit ng instant step. Naghiyawan ang mga manunood. Delikado. Diyos ko. Patuloy na umatake si Qin Shen, nasaan na ang iyong kayabangan kanina? Bakit lagi ka nalang umiiwas? Kahit espada ko,
Hindi mo nangangahas na salagin. Sa ganitong antas lang, saan ka kumuha ng lakas ng loob para hamanin ako ng life and death Lloyday? Mamatay ka na para sa akin. Ang anino ni Yeming ay nahiwa sa dalawa. Ilusyon. Sa sandaling ito, lumitaw si Yeming bilang 5 anyo. Anong demonyo ito? Movement technique, step technique, illusion, martial technique, kailanman ay hindi ko pa narinig. 5 Yeming. Kaya pala natutunan ng batang ito ang Azure Dragon Steps ng ganoon kabilis. At binaliwala pa ang mga secret manuals sa library pavilion. Lumalabas na may dala siyang malalim na martial technique. Ang kahusayan ng step technique na ito, mas malalim pa ng isang antas kaysa sa Azure Dragon Steps. Tingnan ninyo, ang mga ilusyon ni Yeming, kasama ang tunay na katawan, gumagalaw na. Magsisimula na siyang gumanti. Hindi kaya, ito na ang kanyang huling alas. Ito, sa itsura nito, hindi ito pangkaraniwan. Baka sakali, talagang may kakayahan siyang lumaban sa isang first-level martial master. Ang mga anyo ni Yeming ay sabay-sabay na kinuyam ang martial monarch coins sa pagitan ng 2 daliri. Buong araw pa rin, martial monarch coins pa rin ang ginagamit. Madaling nakailag si Qin Shen, akala ko kung anong alas ang tinatago mo. Hindi ko inaasahan, ito lang pala. Yamang ganyan kakaasa sa martial monarch coins, kung gayon, tutulungan kitang makita ang katotohanan. Sa tingin mo ba talaga, matatakot ako sa martial monarch coins? 5 martial monarch coins ang pinutol ni Qin Shen sa 2. Nanay ko. Ito ang unang pagkakataon na nakakita akong martial monarch coin na nasira. Masyadong malaki ang agwat ng kanilang realm. Kung pareho silang martial masters, kahit bigyan mo pa si Qin Shen ng 10 lakas ng loob, hindi siya mangangahas na sirain ang martial monarch coin. Wala nang dapat panoorin pa. Talo na si Yeming. Maghanda na kayong pulutin ang kanyang bangkay. Teka, kakaiba. Bakit pagbagsak sa lupa, mayroon pa ring isang buong martial monarch coin? Siguro si Yeming, pansamantalang nagmadali, hindi nag-ingat, naghagis ng 2 piraso. Ngunit isa lang ang ginamitan ng Yuan Qi para paandarin. Yung isa pang natira, natural na nahulog na parang ordinaryong pera lang. Ganoon ba? Kung gayon, ang dami naman niyang pagkakamali. Ang dami ring nahulog. Naglaro na ng matagal, nakakasawa na rin. Oras na para ipakita ko sa iyo kung gaano kalaki talaga ang agwat nating 2. Tama ka, dapat na ngang matapos. Gamit ang aking Dragon Scale Armor Sword bilang pundasyon. Ang mga Martial Monarch Coins bilang mga mata. Ang mga Martial Monarch Coins na nakakalat sa lupa ay biglang lumipad. Nagtipon sa ilalim ng dulo ng espada ni Yeming. Buksan ang array. Isang array formation ang nabuo. Anong klaseng demonyong bagay iyan? Mukhang Spirit Gathering Array. Ngunit hindi ba't ang Spirit Gathering Array ay para lamang sa mga halaman, nagtitipon ng spiritual energy para pabilisin ang paglago? Huwag mong sabihing pati espada ay halaman din. Hindi ito Spirit Gathering Array. Ito ay batay sa ebolusyon ng Spirit Gathering Array, na dados na Yuan Gathering Array. Bagamat magkatulad ang prinsipyo ng dalawa, magkaiba ang epekto. Ang Yuan Gathering Array ay pangunahing nagpapapasok ng panlabas na Yuan Qi sa loob ng katawan, umaagos ayon sa istruktura ng mga meridian, kaya nakakamit ang mas mabilis na layunin ng bilis ng cultivation. Ngunit itong Yuan Gathering Array ni Yeming, malinaw na may pagbabago. Para ipakita ang epekto ng pagpapasok ng Yuan Qi mula sa Martial Monarch Coins sa espada. Madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. At saka, in-apply pa ito ni Yeming sa tunay na laban. Ang ganitong kahusayan sa array formation, masasabing pambihira. Haha, ang ganitong klaseng larong array formation, hindi ko talaga maintindihan. Sa madaling salita, mukhang napakalakas. Ayos na iyon. Tapos na ang laban. Si Qin Shen, paanong maiisip na ang kanyang kalaban ay hindi lamang isang third-grade martial artist, kundi isa ring array formation expert. Array formation. Ito, imposible.
Malinaw na nakikipaglaban siya sa akin. Tapos nag-set up pa ng array. Isang martial artist lamang, paanong magagawa niya ang mga bagay na ito? Hindi ako naniniwala, tiyak na peke lang ito. Ikaw na masamang tao na walang martial ethics. Marami pang bagay na hindi mo maiisip. Sayang nga lang, wala ka ng pagkakataong makita pa. Hindi pa tapos. Mayroon akong ice vigor pill. Mayroon pa akong malaking killing technique. Kahit atakihin mo ako, walang silbi. Chaos Arithmetic Scripture, the DOS. Two Forms Sword Art, Spirit Gathering Array. Lahat, integrate. Earth Vein Primal Strike. Ang atake ng espada ni Yeming ay palm unit sa hangin, lumilipad patungo sa kanya. Lintek, tapos na ako, guro. Ginamit ni Qin Shen ang 5-linked whip para sa malag. Hindi ko pa nagagamit ang buong lakas ko. Hindi ako papayag. Mga sigawan ang maririnig. Ang atake ng espada ni Yeming ay humiwa sa buong lupa sa harapan. Malinaw na talo na si Qin Shen. Imposible. Nagbibiro ka ba? Isang first-level martial master, malinaw na natalo ng isang third-grade martial artist. Totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip? Delikado. Muntik nang mamatay. Namatay na si Qin Shen. Panalo si Yeming. Ayon sa mga alituntunin, si Yeming ay gagantimpalaan ng 1,000,000 martial ancestor coins. Lintek, sa anong dahilan? Paanong nanalo ang isang third-grade martial artist sa isang first-level martial master? Si Qin Shen, yung gagong iyon, talagang natalo. Hindi ko matanggap. Bayaran mo ako. Bilisan mo, bayaran mo si Lolo. Ang pera ko, martial ancestor coins. Lahat nawala. Ang batang ito ay talagang isang demonyo. Nagpanggap na gumagamit ng martial monarch coins para umatake. Sa katunayan, nagse-set up siya ng array. Sa bawat atake niya, hindi isang piraso ang inihahagis niya, kundi 2. At ang pangalawang martial monarch coin ay nakatago sa loob ng una. Ang lugar kung saan inilalabas ang Yuan Qi. Mula pa sa simula, ang kanyang layunin ay hindi para tamaan ng martial monarch coin, kundi para ang pangalawang martial monarch coin ay bumagsak sa tamang posisyon ng array. Ito nga ang susi sa pagkapanalo at pagkatalo. Ngunit mas mahalaga pa, si Yeming, mula pa sa simula, ay nagpanggap na mahina para maliitin siya ni Qin Shen. Malinaw na sa kanyang kahusayan sa array formation, maaari siyang gumamit ng maliliit na killing arrays para bahagyang mabawi ang sitwasyon. Ngunit hindi niya ginawa. Ang dahilan ay napakasimple. Gusto niyang itago ang kanyang kakayahan sa array formation. Para sa mahalagang sandali, isang tiyak na pagpatay. Na si Qin Shen, ang kanyang alas ay hindi pa nagagamit, ay namatay na. Ang ganitong paghatol, kasama ang kakayahang kontrolin ang takbo ng laban, kung walang malawak na karanasan sa mga labang buhay at kamatayan, hindi ito magagawa. Tumayo na ang Academy Head. Sa hinaharap, kung wala nang mapapanood, sabihin ninyo kay Old Man Leon na papuntahin niya ulit si Yeming sa Legendary Stonewall. At saka, ibigay mo kay Yeming ang Martial Ancestor Coins. Opo. Sa wakas, nanalo rin. Ha ha ha, yumaman na. Alam ko nang ang hindi matatalo si boss. Noong nasira ang Martial Monarch Coins ni Yeming, halata namang takot ka na at hindi makapagsalita. Linisin mo sandali, Tara na. Dapat na tayong bumalik sa Martial Master area natin. Sige na, munting sister-in-law. Anong sabi mo? Munting sister-in-law. Pati munting sister-in-law. Hehe, narinig ko kay boss na may kapareha na raw siya. Kaya, ikaw ay maaari lamang tawaging munting. HMPH. Sinong gustong maging kapareha niya? Magkaibigan lang naman kami. TSK. Hindi ko inaasahan, natalo niya si Qin Shen. Isang napakagaling na bata, bagamat natalo ako ng 80,000 martial ancestor coins, ngunit mabuti na lang, mababawi ko ito mula sa Yin Yang Gang. Ang Life and Death Loidai. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang academy competition. Ngunit dahil sa laban ni Yeming na iyon na masyadong matindi,
Ang mga ordinaryong laban ay nagmistulang walang interes para sa mga mag-aaral. Bagamat turno na ni Yeming na lumaban, ang kanyang mga kalaban ay sunod-sunod na sumuko. Madaling nakuha ni Yeming ang unang pwesto. Kinabukasan, sa pagkakataong ito, bagamat nanalo ako sa life and death Lloydai laban kay Chin Shen, talagang delikado. Kung hindi dahil sa kalamangan sa martial tools, kasama pa ang pagiging kampante ng kalaban at hindi niya napansin ang array formation, malamang masama na ang lagay ko. Ang paggamit lamang ng martial monarch coins para mag-set up ng array ay talagang nakakapagod. Dapat na akong bumili ng kaunting materyales para sa pag-set up ng array. Sabi ni Beiming, Master, ang array formation at martial tools, kahit ano paman, ay mga panlabas na lakas lamang. Ang daan ng martial arts ay nakatuon sa pagpapakinis ng sarili, pag-unawa sa pinakamataas na kahulugan ng martial arts. Tunay ngang ganoon. Ngunit ang daan ng cultivation ay mapanganib, mas maraming alas, mas mabuti. Sa sandaling iyon, biglang may kumatok sa pinto. Pasok, Yeming. Binabati kita sa pagiging numero 1 sa mga martial artists ng East Chi Academy. Ngayon, basta't nais mo, maaari ka nang pumasok sa elite class anumang oras. Nako, hindi naman po. Lahat ay dahil sa mahusay na pagtuturo ni Sister Faye. Huwag ka nang mambola pa. Alam ko naman kung hanggang saan lang ang kakayahan ko. Ang antas mo, hindi ako ang nagturo niyan. Halika na. Pumunta tayo sa legendary stone wall. Nagulat si Yeming, karaniwan. Alam lang ng mga disipulo na ang elite class ang pinakamagaling. Sa katotohanan, ang mga pinakamataas na antas na disipulo ay kukunin ng mga matataas na opisyal bilang mga disipulo, magiging mga direct disciples. Mataas na opisyal, basta't magagawa mong lumaban at malampasan ang legendary stone wall, mayroong isang dakilang personalidad na kukuha sa iyo bilang disipulo. Dakilang personalidad. Sinong dakilang personalidad? Hindi kaya ang Vice Academy Head. Ang matawag na dakilang personalidad. Ang pinakamababa ay dapat may cultivation na martial monarch. Hindi ka pababayaan. Ngunit ikaw naman, huwag kang masyadong mayabang. Kahapon sa kompetisyon, nakahanap ang ating akademya ng dalawang henyo. Isa ay si Miruyu, isa ay si Zhang Heng. Natalo nila ang lahat ng kalaban. Pagkatapos, naglaban sila at nagtabla, sabay na naging numero 1 sa mga martial masters. Ang mas kakaiba pa, sila ay may limitadong potensyal dati. Para silang sumabog sa isang gabi lamang, na ikinagulat at napansin ng mga matataas na opisyal. Naghahanda silang buong lakas na hubugin sila. Haha, kung gayon, kailangan ko silang tularan. Hindi nga may kakaila ang Divine Great Technique. Ang dalawang iyon ay medyo mabilis. Third Grandfather, narito na kami, bata, iba sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, walang limitasyon sa oras. Gusto mong lumaban sa loob ng gaano katagal, pwede. At saka, binago ko na ang mga alituntunin ng Stonewall. Bawat matatalo mong isa, manunumbalik ka sa iyong pinakamagandang kondisyon. Hindi mo na kailangang mag-alala sa sunod-sunod na laban. Ito ang 1,000,000 martial ancestor coins na gantimpala sa iyo. Ito ay tiyak na isang malaking halaga. Kahit ako, naiinggit, hindi mo kailangang itago ng mabuti. Maraming salamat. Ang makipaglaban sa mga henyo sa loob ng Stonewall ay isang napakahalagang karanasan sa tunay na laban. Kahit walang gantimpala, gusto ko pa rin lumaban ulit. Pumasok na si Yeming sa loob ng Stonewall, Third Grandfather. Paano nangyari iyon? Kailanman ay hindi ko pa narinig na ang paglusot sa legendary Stonewall ay maaaring maging daan para maging direct disciple. Hindi kaya ito ay isang espesyal na alituntunin para kay Yeming.
ngồi xuống Natatakot bên cạnh akong tôi. ang Academy Ghế Head ang sofa gumawa lún xuống nito. một khoảng lớn. Ibig Anh ta sabihin, nằm lên si đùi tôi, Yeming ay nhắm malamang mắt na lại nalampasan nói. na ang taong iyon. Chương một chuyến bay bị hủy Yung đột taong ngột, iyon, tôi kéo vali talaga trở bang về nhà. napakagaling niya. Vừa Yung bước vào taong cửa, iyon, tôi đã thấy hindi trên sàn lamang nhà siya vứt ang một chiếc numero tất unong đen bị xé personalidad nát. sa kasaysayan Đây ng là lần East thứ Chi 8 Tống Academy. Miễn đưa những cô gái khác Siya rin nhau ang về numero nhà. unong Holy Trong Master phòng ng tắm, Zuan tiếng Tian nước chảy Holy xen lẫn Land. tiếng cười trong Sa trẻo của ibang một cô gái trẻ kalawakan, vang lên. nagbukas siya ng mga Tôi không khóc, hangganan, cũng không làm nagkamit ng ầm maraming ĩ, chỉ lặng tagumpay sa lẽ ngồi trên ghế digmaan. sofa, đợi họ xong Ginanawaran việc. siya ng Azure Ai Dragon cũng nghĩ Great rằng tôi sẽ Emperor giống như bilang trước đây, Marquis tiếp tục làm kẻ Ang si mê kanyang mù lupain quáng của ay Tống ang Miễn. Zuan Tian Holy Nhưng Land không ai at ang biết, paligid ánh trăng nitong sáng trong lòng 100,000 tôi đã milyang trở về. teritoryo at Sau bansa. tối nay, Tống Ang Miễn kẻ đóng Academy thế Head này noon, sẽ bị đá. maituturing na isang Tiếng nước bayani. trong phòng tắm đột Ngunit nhiên kung dừng lại. ikukumpara sa Tôi bình kanya, thản ngồi parang trên ghế ningning ng sofa trong alitap-tap phòng khách, laban sa nhìn cô liwanag ng gái không mặc buwan. quần áo, trực Siya tiếp bước ngayon, ra từ hindi phòng ba't tắm. isa ng martial Làn god? da cô ấy Noong trắng mịn, 40 phía taong trước ngực gulang phải có siya, vẽ một bông martial hồng đỏ god na rực. siya. Vừa Hanggang nhìn là biết ngayon, tác phẩm của Tống marahil ay Miễn. umangat pa Anh siya ta ng là một isang họa sĩ, hakbang. đặc biệt Huwag thích na vẽ natin lên siyang cơ thể những cô pag-usapan gái pa. trẻ để tìm Kahit cảm hứng hindi sáng tác. makarating si Yeming sa Vài giây dulo, sau, Tống malamang ay Miễn cũng bước ra pagtutuunan khỏi pa rin phòng siya tắm. ng pansin ng Tóc Academy anh còn Head ướt, para vài lọn hubugin. lòa xòa trên trán, Ikaw, chiếc áo sơ bumalik mi ka na trắng rin at dán chặt vào maghanda. cơ bụng săn Kung chắc. hindi ka Cô magsisikap na gái vui vẻ mapabuti, nhào vào lòng hindi Tống ka Miễn, magiging sapat nhấc na khuôn mặt nhỏ kwalipikado nhắn para đầy maging ngưỡng mộ. instructor Anh niya. Miễn, cách sáng tác của Third anh thật đặc biệt, grandfather, em huwag rất kang thích. mag-alala. Tống Sa Miễn loob vỗ ng nhẹ isang vào mông cô taon, ấy, tiyak na giọng nói lả makaka-breakthrough lơi, ako đùa hanggang cợt, martial em thích là tốt ancestor. rồi. Ang Cô gái Academy nghiêng người Head định at ang hôn mga anh ta, elder ay nhưng muling lại liếc thấy nagmamasid tôi sa đang laban ngồi ni trên ghế Yeming. sofa. Noong huli, Cô ấy 6 sợ lang ang hãi, hinamon vội niya, vàng nhặt quần hindi áo pa siya trên sàn để che nasisiyahan. cơ thể, rụt Sa rè núp sau lưng pagkakataong Tống ito, Miễn. sa tingin Tống ko, Miễn quay đầu nhìn makakalaban tôi siya một hanggang cái, 10. thờ ơ nói với cô gái, Makakapasok sa top em về trước 40. đi. 10, Cô gái không muốn masyadong đi, marami. nhưng vẫn bị Sa Tống Miễn tingin lạnh ko, lùng đẩy ra ngoài pinakamarami cửa. ay 8 lang. Tiễn cô gái Huwag xong, mong Tống Miễn kalimutan, nhìn thấy chiếc noong vali huli, đặt ở cửa, sunod-sunod quay ang đầu, laban niya. như không có Sa chuyện gì xảy pagkakataong ra, ito, hỏi tôi, tunay na sao solo. không bay? Sa tingin Tôi ko, bình thản trả lời, makakahamon siya chuyến ng bay bị hindi hủy. bababa sa 18. Tống Miễn xoa At xoa sa trán, huli, ngồi xuống matatalo bên siya cạnh sa tôi. aking Ghế projection. sofa lún xuống một Kumusta khoảng pa rin lớn. tayo ng Anh dalawang ta nằm banga lên ng đùi Heavenly tôi, Brew. nhắm mắt lại Dahil nói. may karanasan na Chương mula một sa chuyến bay bị nakaraan, hủy đột ngột, alam ni tôi Yeming kéo na ang vali trở về pakikipaglaro nhà. ng isip sa mga Vừa bước vào projections cửa, na ito tôi đã ay thấy walang trên sàn silbi. nhà vứt một chiếc tất đen bị Paglabas pa xé nát. lang, ginamit na Đây niya là lần agad thứ ang 8 lahat ng Tống Miễn alas. đưa những cô gái khác nhau về Palakas siya nhà. ng palakas Trong habang phòng tắm, lumalaban. tiếng nước chảy xen lẫn Karamihan tiếng sa mga cười trong kalaban trẻo ay của một cô natatalo gái sa trẻ kamay vang ni lên. Yeming sa loob Tôi lamang không ng khóc, 50 cũng không làm ầm palitan. ĩ, chỉ lặng lẽ Mabilis na ngồi trên ghế nakarating si sofa, Yeming sa đợi họ xong việc. ika-20 tao. Ai cũng nghĩ Dumating rằng na, tôi sẽ giống như trước dumating đây, na. tiếp tục Turno làm na kẻ ng si mê projection mù ng quáng của Academy Tống Head. Miễn. Ako, Nhưng không ai noong biết, nasa ánh martial trăng artist sáng trong realm lòng ako, tôi đã trở bahagya về. ko nang na-master Sau ang tối isang nay, hibla ng Tống void Miễn kẻ đóng thế concealment này daw. sẽ bị đá. Hindi siya ang Tiếng nước aking trong phòng tắm kalaban. đột nhiên dừng lại. Hindi lamang ang Tôi mga bình thản sugat, ngồi trên ghế pati ang sofa pisikal trong na phòng khách, lakas sa nhìn cô isang gái iglap không ay mặc quần áo, nanambalik. trực tiếp bước ra Kahit từ ilang phòng beses tắm. ko pang panoorin, Làn da cô ấy trắng nakakamangha mịn, pa rin. phía trước ngực phải có Lumitaw vẽ ang một bagong bông hồng đỏ kalaban. rực. Master, Vừa nhìn là biết tác maghanda phẩm ka của nang Tống harapin Miễn. ang kalaban. Anh ta là một họa Ha, sĩ, ang đặc biệt taong thích vẽ ito, lên cơ bakit thể hindi những cô gái gumagamit trẻ ng để step tìm cảm hứng technique? sáng tác. Ganyan lang siyang Vài giây sau, lumalakad Tống papalapit. Miễn cũng bước Sa ra khỏi sandaling phòng tắm. ito, ang Tóc projection anh ng còn ướt, Academy vài Head ay lọn lòa xòa dahan-daang trên naging trán, ilusyon. chiếc áo sơ mi trắng Sa dán chặt isang vào cơ iglap, bụng săn nasa chắc. likuran na siya ni Cô gái Yeming. vui vẻ nhào vào lòng Tống Umatake, Miễn, nhấc mabilis na khuôn mặt nhỏ ginamit ni nhắn đầy Yeming ang ngưỡng mộ. tiny Anh divine Miễn, cách calculation, sáng tác của anh thật lumingon đặc at biệt, humiwa ng em isang rất thích. espada. Tống Miễn vỗ Natalo nhẹ ang vào mông cô projection ng ấy, Academy giọng nói Head. lả lơi, Ang đùa taong cợt, ito, em thích là hindi tốt rồi. inaasahang Cô napakadaling gái nghiêng người kalaban. định hôn anh Ha ha ta, ha. nhưng lại liếc Academy thấy tôi Head, đang ngồi trên ghế malinaw na isang sofa. palitan lang. Cô ấy Talo sợ na. hãi, vội vàng nhặt Nakakatawa quần áo naman. trên sàn để Hindi che ba cơ dapat thể, man lang rụt rè umabot ng núp sau 10 lưng Tống Miễn. palitan? Tống Huwag Miễn namang quay đầu matalo nhìn ng tôi ganyan một cái, kagrabe. thờ ơ nói với Noon, cô gái, ako, em về si trước đi. Lolo, ang Cô gái nag-imbento không ng muốn late đi, staff nhưng vẫn bị technique. Tống Miễn lạnh lùng đẩy Hindi ra ko ngoài
inaasahan. Tiễn Ngayon, cô gái xong, makakaharap Tống ako Miễn ng nhìn isang thấy chiếc taong vali đặt ở nakapagdados cửa, ng quay paraan. đầu, như không có chuyện gì Nahulaan xảy niya ng ra, tama ang hỏi posisyon tôi, ng sao kalaban. không bay? Tôi bình Nakakahiya. thản trả lời, Ito, chuyến lahat bay bị tayo ay hủy. nagkamali ng Tống hula. Miễn xoa xoa Ituring na trán, lang nating ngồi xuống tabla. bên cạnh tôi. Ngunit yung Ghế Heavenly sofa Brew lún noong xuống một khoảng nakaraan, lớn. kailangang Anh ta nằm bayaran. lên đùi tôi, Sige, nhắm mắt lại sige, nói. naaalala ko. Mamaya, ipapadala ko sa inyo. Ang batang ito, ngayon, palakas siya ng palakas habang lumalaban. Umaasa akong, talagang matatalo niya yung disyong na iyon. Makalipas ang isang oras, natalo na niya ang 48 na tao. 2 na lang ang natitira. Yung mga taong iyon, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna.
Hindi ko alam kung anong klaseng kalaban ang haharapin niya sa huli. Ang susunod na tao. Dahan-daang lumitaw ang projection ng isang babae. Munting bata, hindi ko alam kung anong henerasyon kang henyo. Kung magagawa mo akong talunin, sasabihin ko sa iyo ang paraan para talunin ang huling taong iyon. Iba sa ibang mga projections na hindi nagsasalita. Ito, nakakapagsalita, at saka, mukhang medyo bata pa. Ito, magtatanong lang po ng walang galang, ilang taon na po kayo? Ang projection, ngayong taon ay 10 taong gulang. 10 taong gulang. 10 taong gulang, umabot na sa 3rd grade martial artist. At nakarating pa sa ikalawang pwesto. Talaga bang, lalabanan ko ang batang ito? Mukhang ganoon nga. Sa mga alaala ni G. Tianpeng, wala ring lumitaw na ganitong klaseng henyo. Bata, munting bata, mukhang kailangan kitang turuan ng tamang asal sa harap ng nakatatanda. Munting bata, napakagaling mong kumilos. Hindi nakapagtatakang nakarating ka hanggang sa akin. Gayunpaman, ang step technique na ito, mukhang napaka-pamilyar, lalo na. Parang heavenly killing steps ng Andayang Divine Palace. Heavenly killing steps. Nakilala. Ang munting demonyong ito, ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Malamang, galing siya sa 4 na dakilang Divine Lands. Ang ganitong talento, kahit sa loob ng Divine Land, maituturing na nasa pinakatoktok na. Sa kasalukuyan, ang Taiyi Divine Calculation, bagamat kayang ay dedos ang susunod na kilos niya, ngunit ang bilis ng katawan ay mahirap makasabay. Master, kung nais mong talunin siya, hindi sapat ang illusion step lamang. Maliban na lamang kung, dito mo magagamit ang ikatlong anyo ng Heavenly Killing Steps ang Micro Step. Sige, ang Heavenly Killing Steps, lahat ng step techniques ay matagal ko nang naisolo. Ngunit ang ikatlong hakbang, ay laging naantala. Sakto, dito ako magbe-breakthrough. Munting bata, kung hanggang dito lang ang iyong antas, hindi mo ako matatalo. Hindi maaaring mataranta. Kaiba sa dalawang naunang sets. Ang kahusayan ng micro-step ay nasa detalyadong operasyon. Sa pinakamasikip na espasyo, maaaring gamitin ang pinakamabilis na kilos para isagawa ang maliliit na pagbabago. Habang papalapit ang panganib, lalong hindi dapat matakot. Kailangang makuha ang sandaling iyon, sa isang iglap. Sa mismong sandaling ito, umikot si Yeming, ginamit ang micro-step. Matagumpay na nakailag sa gilid. Napangiti ang batang babae. Tinamaan pa rin kita sa noo. Isang suntok. Tumilapon si Ye Ming, gumulong sa lupa. Bagamat naiwasan ko ang atake, tinangay pa rin ako ng hangin mula sa kanyang suntok. Sabi ni Beiming, tama ka. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Master ang micro-step. Ang makarating sa ganitong antas, ay maituturing ng hindi masama. Hanggang dito lang. Sa ganitong antas, hindi pa rin sapat. Ngunit, kailangan ko siyang talunin. Bahagyang naiwasan ang atake ng prinsesa. Ang batang ito, nagawa pa niyang gawin iyon. Mula sa gitna ng laban, nagawa pa niyang mag-breakthrough. Ang kanyang pangunawa, ay talagang napakagaling. Gumamit ba siya ng spirit pills o wondrous medicines? O, may espesyal siyang bloodline o physique. Ang taong ito, dati nang nagpunta sa Spirit River Secret Realm para magsanay. Pagkatapos, sa recruitment ng mga guards ng East Chi Marquee Manor, nasuri siyang may mid-grade treasure body. Ang Spirit River Secret Realm ay ang ruins ng Taiyi sect. Sa loob nito ay may Heaven-Earth Ambrosia. Malamang, doon niya nakuha ang Heaven-Earth Treasure Body. Heaven-Earth Treasure Body. Kaya pala mayroon siyang ganitong antas ng pangunawa. Little Eternal Divine Feast. Ang paglapit ng ganito sa micro-step, ay hindi sapat para sanayin ang micro-step. Halika ulit. Pilit na sinasalag ni Yeming ang mga suntok mula sa batang babae. Sunod-sunod na tunog ng bing-bing, ang maririnig. Ang batang ito, ay talagang malupit sa sarili. Talagang ginagamit niya ang kanyang buhay para magpraktis ng martial arts. Huwag mong sabihin, ang ganitong uri ng matigas na buto, gusto ko ito. Hindi naman masama.
Ang kanyang step technique ay nagbabago sa napakabilis na kilos. Ang mga atake ng prinsesa ay palihirap na tumama sa target. Ang suntok na ito, tiyak na hindi ka na makakapagsalita. Little Eternal Divine Fist. Napangiti si Yeming, umikot at umiwas. Nag-teleport sa likuran ng prinsesa. Patay na. Ang batang masama ay dapat tumanggap ng parusa. Array. May kaunting luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hikbi, kung ginamit mo ang talam ng espada sa halip na ang katawan nito, malamang naglaho na ako. Bagamat hindi ako sang-ayon, ngunit talagang natalo ako. Nanalo na. Sa wakas, natalo ko na rin ang munting demonyong ito. At saka, ang microstep ay matagumpay ko ring nasanay. Ang labang ito, malaki ang nakuha ko. Sabi ni Beiming, bagamat ang kalaban ay talagang isang henyo, ngunit kung titingnan mula sa labas, si Master ay nakipaglaban sa isang 10 taong gulang na batang babae, binugbog ng kalaban na puno ng sugat, nanalo lamang ng bahagya, tapos nagdiwang pa. Talagang, wala na akong masabi. Kung iisipin ng mabuti, mukhang ganoon nga. Ano ito, child abuse? Kahit ano pang sabihin, talo ay talo. Ang susunod na kalaban, ay mas malakas pa kaysa sa akin. Kung gusto mo siyang talunin, kailangan mo lang makaligtas sa 3 espada niya. 3 espada, kung hindi ka mamatay, ikaw ang panalo. Yamang natalo mo na ako. Ang prinsesang ito, kailangan mong manalo hanggang sa dulo. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Noon, ganyan din natalo ang prinsesa, at iyon na lamang ang natitirang tao. Basta't makalusot siya, dadalhin ko itong matandang mukha ko sa Yin-Yang sect para kunin ang taong iyon. Importante, mahirap sabihin. Si Di Xiong ay mayroong kang Tian Emperor blood. Si Yeming, mahihirapan siyang manalo. Kahit manalo pa siya, ngunit siya ay disipulo ni Gao Fengxian. Ang kanyang Grandmaster ay yung, hindi rin kami madaling makumbinsi. Si Yeming ay isang magandang binhi. Ang bigyan siya ng 2 mahalagang pagkakakilanlan ng sabay, ay ayos lang. Mula ngayon, siya na ang core disciple ng Yin-Yang sect. Siya rin ang direct disciple ng East Chi Academy. Bumalik sa loob ng Stonewall, makaligtas sa 3 espada, ay panalo na. Ano ba iyon? Nakailangan lamang ng 3 espada. Isang anino ang dahan-daang lumitaw. Nagmasid si Yeming sa paligid. Ang taong iyon, ay nababalot ng apoy. Ang huling kalaban, sa wakas ay lumitaw na. Halika na. Sa sandaling ito, ang puting usok ay biglang yumanig. Ang paligid ay bumalik sa dati. Teka, bakit, walang espasyo para sa laban? Pati projection, wala. Hindi kaya, nagkaproblema ang Stonewall Array formation na ito. Si Di Xiong, yung matandang Sorrow na iyon. Tiyak na may naramdaman siyang kung ano. Malinaw na ayaw niyang hayaang hamanin ni Yeming ang kanyang projection. Bagamat isang projection lamang iyon mula noon, ngunit mula sa kanyang tunay na katawan, maaari niyang maramdaman at matuklasan. Hindi kaya, alam niyang hindi siya kalaban ni Yeming kaya kusa siyang umatras. Hindi ganoon ka-simple. Sa sandaling maging martial god, mararamdaman na ang karmic power. Ako, kara-rating ko pa lang sa martial god realm hindi pa nagtatagal, kaya malabo ko lang maramdaman. Si Di Xiong, mas malinaw niyang nakikita kaysa sa akin. Ang paglaho niya ng projection, ay hindi dahil takot. Siya kay Yeming. Kundi, nag-aalala siyang ayaw niyang madamay sa maraming sanhi at bunga ng karma. Ito, hindi ba't malinaw na sinasabi na si Yeming, ay mayroong napakalaking karmic power sa kanyang katawan. Ang dakilang emperador, kahit martial gods ay ayaw madamay sa kanya. Ayaw niyang madamay, ako naman, mas lalo kong gustong madamay. Academy Head, marahil ay gustong kunin si Yeming bilang direct disciple. Ako, syempre, ngunit hindi ako maaaring lumabas ng personal. Si Tian Ying, siya ay nasa martial ancestor realm, hindi mataas, hindi mababa. Tamang-tama para kumuha ng direct disciple. Ipinapalam ko na sa kanya. Ngayon, marahil ay nasa daan na siya pabalik.
Opo, ang magagandang araw ni Yeming, malapit nang matapos. Yung batang iyon, hindi yung tipo na nauubusan ng langis. Si Tianying, bagamat mainitan ang ulo at kulang sa pasensya ng kaunti, ngunit napakaseryoso siya sa mga opisyal na bagay. Sakto. Si Yeming, ang ganitong klase ng disipulo ay hindi kailangang turuan ng sobra. Kailangan lamang lumikha ng angkop na kapaligiran. Hindi ninyo kailangang mag-alala, Chen Fei. Ngayon, puntahan mo siya at sabihin mo ito sa kanya. Kumuha ka ng isang Void Heaven token at ibigay mo sa kanya. Para makapunta siya sa Void Heaven Realm at magkaroon ng kaalaman. Opo, sa huli, hindi lumaban. Kung gayon, hindi pa tapos. Titingnan ko na lang ba ito bilang tansing. Nakakawalang gana. Gusto kong makita yung tinatawag na tatlong espada. Biglang lumitaw si Chen Fei. Nagulat si Yeming, sino? Ikaw si Yeming. Ako ang Vice Academy Head ng East Chi Academy, si Chen Fei. Disipulo Yeming, nagbibigay galang kay Vice Academy Head. Ang taong ito, ay isang martial saint, hindi na kailangang maging formal. Nakalusot ka na sa legendary stone wall. Dapat sana ay naging direct disciple ka na. Ngunit ang aming academy head ay maraming ginagawa, at ang ibang mga instructors naman ay mahihirapang gampanan ito. Kaya nagpa siya kaming magpabalik ng isang master mula sa labas. Ang academy head ay may isang minamahal na disipulo. Siya ay isang general ng Azure Dragon Empire. Hanggang ngayon, lagi siyang nasa frontline nakikipaglaban, bihira siyang magpakita sa akademya. Sa loob ng ilang araw, babalik siya sa akademya, at opisyal kanyang tatanggapin bilang disipulo. Maraming salamat po, Vice Academy Head, sa paghubog. Ngunit, yung master mong iyon, mainitan ang ulo, hindi maganda. Sa hinaharap, kapag nagkita kayo, maging mapagpasensya ka ng kaunti. Huwag mo siyang bibigyan ng hirap. Mainitan ang ulo, hindi maganda. May masamang pahiwatig. Sa sandaling ito, sa labas ng Stonewall, Fei, batang ito. Ito ay karne ng kambing na level 6 demonic beast. Hindi masama ang lasa. Dapat kumain ka ng marami. Linisin mo, magtira ka ng kaunti para kay Yeming. HMPH. Yung batang iyon, ngayon ay napakayaman na. Anong gusto niyang kainin na hindi niya makukuha? Dahan-daang lumabas si Yeming. Sinasabi ko, ako sa loob, nagpapakahirap, lumalaban hanggang kamatayan. Kayo naman, napakasaya ninyo. Ano pa bang magagawa namin? Lumaban ka ng isang buong araw at gabi. Kami, nakatayo lang doon at naghihintay sa iyo, hindi ba't mamamatay kami sa pagkabagot? Halika, kumain ka ng kaunti. At saka, ikwento mo kung ano ang iyong mga nagawa. Isang araw at isang gabi. Hindi ko inaasahan. Lumaban pala ako ng ganoon katagal. Mabuti na lang at hindi masama ang mga nagawa. Nakalaban ko hanggang sa huling tao. Magaling. Batang ito, magaling ang ginawa mo. Sa ganitong tagumpay, maaga o huli, irerekomenda kang pumunta sa Azure Dragon Academy. Mabuti kung makakapunta. Oo nga pala. Hinanap ako ni Vice Academy Head, sinabing inayos niya para sa akin ang isang general bilang master. Yung general na iyon, mukhang disipulo ng Academy Head. Ang Academy Head ay may isang babaeng disipulo. Ang pangalan ay Yu Tianying. Isa siyang babaeng general ng Azure Dragon Empire. Hindi lamang siya malakas, maganda, at napakalaki pa ng kanyang katanyagan. Noon, hindi kakaunting mga prinsipe ang may gusto sa kanya. Ngunit wala ni isa man ang nakaligaw sa kanya. Yung babaeng iyon, hindi ba't napakatanda na niya ngayon? Ang buhay ng isang martial ancestor ay umaabot ng 800 taon. Ang iyong master, bagamat mahigit 100 taong gulang na, ngunit nasa kasagsagan pa rin ng kanyang kabataan. Tiyak na isa pa ring dakilang kagandahan. Sabi ni Beiming, binabati kita, master. Sa wakas, mayroon ka ng martial ancestor master. Sa isip ni Yeming, noon, laging umaasa kay Beiming na magpanggap. Malinaw na ikaw mismo ay magaling ding magpanggap.
Ikaw ngayon, ay isang taong nagtataglay ng malaking kayamanan. Kahit ako, naiinggit. Mahirap tiyakin na walang ibang gagawa ng masama sa iyo. Ang pagtatago ng iyong pagkakakilanlan ng kaunti ay mas mabuti. Kung kailangang lumabas, gamitin mo itong Zhang Enhanfu, the Sky's Talisman. Maraming salamat, Sister Faye. Sakto. Ang mga martial tools ko ay nasira ng hindi kakaunti ni Qin Shen. Sa panahong ito, dapat nang magpalit ng kaunti. Pagkatapos, ginamit ni Yeming ang The Sky's Talisman, umalis sa akademya, at nagpunta sa mga treasure pavilions ng Chi City. Pinalitan niya ng bago ang lahat ng kanyang nasirang martial tools. Kasabay nito, bumili rin siya ng malaking halaga ng mga materyales para sa pag-set up ng array. Kagalang-galang na Ginoo, sa kabuuan, ang nagastos ninyo ay 400,000 martial ancestor coins. Maaari ko po bang malaman kung may kailangan pa kayo? 400,000 martial ancestor coins. Katumbas iyon ng 4 na milyong martial monarch coins. Bakit napakamahal? Ang mga martial tools ng Ginoo ay pambihira ang grado. Ang pagpapalit nito ay natural lamang na hindi mura. At saka, ang mga array flags, talismans, at iba't ibang materyales para sa pag-set up ng array, ang paraan ng paggawa ay napaka-komplikado. Ang medyo mahal ay normal lamang. Nakikita ko, ang kilos ng Ginoo ay pambihira. Ang mga mata ay alerto. Malamang ay madalas kang nasa mapanganib na tunay na laban. Espesyal kung inirerekomenda ang bagay na ito. Ito ay isang protection puppet na ginawa ng Tiangong Sect, Antas Martial Monarch. Sa sandaling ay activate, kaya kang lunukin papasok sa tiyan nito, at tumakas sa pamamagitan ng paghuhukay sa lupa. Sapat itong epektibo para sa isang taong hinahabol ng isang martial monarch na makatakas mula sa kamatayan. Ang isang puppet na ito ay maaaring gamitin ng 3 beses. Ang presyo ay 300,000 martial ancestor coins. Hindi ko alam kung interesado ang Ginoo. May ganito palang pambihirang bagay. Bagamat napakamahal ng presyo, ngunit kumpara sa buhay, ano naman ang pagtutuos ng pera? Basta't may pera, pati martial ancestor level protection puppet ay ibinebenta. Siyempre, ang presyo nga lang ay medyo mahal. Mga 3 milyong martial ancestor coins. Hindi na kailangan. Ang martial monarch level ay sapat na. Hindi ko kaya. Pagkatapos, nagtago si Yeming at naglakad sa kalye. Sabi ni Beiming, Master. Ang Divine Spirit Treasure Robe, sa loob nito ay may disguise technique. Bagamat hindi kailangan ng disguise talisman, ngunit maaari kang lumabas ng ligtas. Bakit hindi mo sinabi agad? Nagamit ko tuloy ang 2 talisman. 400,000 martial ancestor coins, hindi pa man lang nagiinit sa kamay ko, naubos na agad. Talagang, bangkarote na ako. Ngunit, mas mabuti ito kaysa dati. Noon, lagi mo akong sinusulsulan na ubusin lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ko inaasahan, may natira pa akong mahigit kalahati. Beiming, bakit sinabi mong palitan ko ang mga high-grade martial tools ko ng bago, at hindi mo ako pinayagang bumili ng mas mataas na antas na king-grade martial tools? Sa kasalukuyang lakas ni Master, kahit first-grade martial tools ay nahihirapan ka pang i-activate at gamitin. Ang pagbili ng king-grade martial tools, maaari mo lamang umasa sa depensa ng material nito. Walang gaanong kahulugan. At saka, ang perang ito, itabi mo muna. Sa hinaharap, may paggagamitan pa ito. Si Master, sa kasalukuyan ay mid-grade treasure body pa lamang. Kumpara sa mga sukdulang henyo, malayo pa. Huwag nang sabihing habulin pa si Kuang Thai Thung. Tama ka. Kung ikukumpara kay Kuang Thai Thung, napakalayo ko pa. Ngunit si Lan Nhi, kailangan ko siyang malampasan. Si Kuang Thai Thung, ang pagkakaroon niya ng ganitong lakas, bukod sa pambihirang talento, ay dahil din sa paggastos ng malaki ng Vermilion Bird Empire. Master, kung nais mong paikliin ang agwat na ito, ang pag-angat sa Saint Body,
ay mangangailangan pa ng ilang dosenang beses ng perang mayroon ka ngayon. Ang makakuha ako ng 1,000,000 Martial Ancestor Coins ay isang malaking swerte na. Mahigit 10,000,000 Martial Ancestor Coins, saan ko naman hahanapin iyon? Dahan-dahan lang. Senior Sister Yu. Kung hihilahin mo pa ako ng ganito kahigpit, mababali ang balikat ko. Anong nangyari? Lumipat ang eksena sa Yin Yang Gang. Array. Ang sakit. Bilisan mo, bigyan mo ako ng Jitong Dan, pain